Hello guys, this is Charlotte John from the Wisdom. Today we have another topic, but before that guys, kindly subscribe my channel and follow my blog guys, and just don't forget to like. So we have the topic for today. It's about easy goals to achieve here in the US. So we have a method guys for W and 1H, the method that we could use for understanding your goals and aims while you are here in the foreign country. So here guys, so don't forget our motto, okay? Don't take the problems, find the best solutions in life. We have 5 methods to use the understanding your goals and aims while living here in US. So guys, the first is who, what, where, when, and how. So don't forget our motto guys, don't take the problems, find the best solutions of life. So guys, instead of renting and commuting in the mainland, find a job in a remote areas like having a board and lodging. You could search online, for example alaskajob.com. You could work for me guys, we are here in Alaska and I'm just proud for that, even though I'm struggling at first time when I came right here. I work right here 5 years already, and right now I just easy money, just sitting pretty right here, and I have I'm eligible my contributions and social security. I get my 40 credits already. It's more than that I have, because if you work here in Alaska like 3 years, you just get your 40 credits already. And it's more than that. It depends what job you have. For example, I work in seafoods plant like seafood processing. So we work every day 12 hours. So 12 hours every day. So in 1 month, you have 6,000 paycheck. So one credit of social security is $1,918. Then you divided the 6,000, so you get 3.5 or 3.4 credits. So in a month you get 3 credits and half. So after 2 years, 3 years, how you get 60 credits, like that, 60 or 70, 60, 10, 20, 30, yeah, 10, 20, 30. So you have 40 credits, something like that. So in 3 years you just eligible and of contribution of social security if you just work 12 hours every day. Before, I worked 12 hours to 18 hours before, if we have a lot of products to process. Then if you work in a remote areas or anywhere guys, don't compare yourself to others, or your life, or your situations, or your status to other people that na mas nauna pa sa'yo dito. Kaya wag nyo talaga i-compare para iwas po drama, iwas po stress sa buhay nyo po. Wag nyo pong dagdagan yung stress sa buhay nyo po. And the next po yung where. Yun po yung sinabi ko sa inyo, kung sa Alaska po kayo dito, so you have free po kayo sa stress po, sa pagko-commute, sa pagbabayad ng mga renta, sa pag-grocery, at saka hindi po kayo makipagsabayan sa ibang tao. At least dito po malayo po, kasi yung target nyo po is paano po kayo makabili ng anong wala po sa inyo. Kaya ang dapat nyo pong gawin is focus in your own po. Wag po kayong wag nyo pong hayaan na ikumpara po yung sarili nyo po sa iba, o kainin po kayo na inggit o insecure po.
only focus on your own. Trabaho lang po tayo para may paycheck po tayong matatanggap. So, next naman po yung when. Until when po kayo magtatrabaho. For example po, 5 years, until 5 years lang kayo magtatrabaho. Tapos, after 5 years nyong magtatrabaho, saan po kayo titira? Sa Pilipinas po or dito po sa US? Kung sa US naman po, you need to what? You need to have a retirement funds. Kailangan nyo po ng retirement fund. Sa mga bata-bata po dyan na 18 to 50 years old, don't get a 401k kung hindi po kayo magtatagal po sa trabaho nyo po. Kasi po malaki po yung tax na babayaran nyo po kung kukunin po nyo yung pera. Yung sa mga oldest people naman po, yung 50 pataas na gusto pong may additional na makuha po pag mag-retire sila, so pwede po kayong kumuha ng 401k. Pwede po kayo kumuha ng 401k 55 years old. So at the 62 years old, pag makuha nyo po yun, wala na po kayong tax na babayaran. So, sa mga bata-bata, hindi po siya advisable po na magkuha po kayo ng 401k kasi ang laki ng babayaran nyo ng tax. Doon, si Uncle Sam lang yung yayaman. So, it's better na kayo na lang po ang mag-save up po. And I have a graph po dito or yung list ko po para makuha nyo po yung goals nyo po, yung target nyo po kung paano po siya gawin. Then, ito po siya. Tapos, ipapakita ko po siya. Ayan po siya. Ayan. Ito po yung goals po natin. Yung goals po natin yung wants, yung future, yung medical, yung health for family kung breadwinner po kayo. Ito po siya yung family funds. Tapos ito po yung sa property nyo kasi ito po yung para yayaman-yamanin. Kasi kaya nga po andito po tayo para may magandang kinabukasan din po tayo. What I mean, mayroon po tayong sarili pong atin. And the next po is yung mga gusto po natin sa buhay, yung asa, for example, vacation. Hindi naman po lagi tayong magtatrabaho. Kailangan din po natin ng bakasyon-bakasyon. Kaya mayroon po tayong funds. So, ilang funds po meron po tayo? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, we have the 3 essentials na essential target po natin para po sa future po natin. Una-una po yung retirement funds, emergency funds na which is medical, and the property or investment funds. So, every paycheck po, ito yun po yung gagamitin nyo. 10%, 10%. For example po, yung paycheck nyo po is 3,000. Yun yung pera nyo po. 3,000 po yung paycheck na kuha nyo. So, yung 3,000, yung once mo kukuha ka ng 10% doon. So, may $300 ka para sa iyo po. Tsaka, yung 10,000 din naman sa retirement funds mo, pwede nyo po siyang i-separate po. Pwede nyo pong mag-open po kayo ng account po sa iba't ibang bangko. And I have a bank account na pwede ko pong i-recommend sa inyo, pero hindi po to siya sponsored po. Based lang po sa experience po namin, we just save up right there. The bank is Capital One Bank, which is interested our money. Even though na konti lang siya, at least meron po siyang pumapasok. Hindi po siya zero po. So, every month, may po siya, dagdag po sa savings namin. Kasi for example, yung dream car namin na gusto naming bilhin, ayaw namin mag-monthly. Kasi, matitenga lang din doon. Sino ang magdadrive? Wala. Tsaka magme-maintenance kami. Yung maintenance sa sakyanan, every month yun. Tapos yung lisensya nun. Tapos, sino ang titingin doon? Diba sakit sa ulo? Ang ginawa namin, sinave muna namin. Pag hindi na kami magtrabaho, pag uwi namin, pwede namin bilhin yun. Hindi pa utang.
pwede pa namin siyang ma-discount. Kasi pag binayaran mo siya ng cash, may malaking discount yun. And beside, hindi din sakit sa ulo. Kasi bagong-bago pa talaga. Hindi siya naluluma, hindi siya na ano dun sa ano lang sa garahe. Kasi walang tao sa bahay, 'di ba? Okay lang sana kung meron. Pero mahirap pag meron din kasi sakit din 'yun sa bulsa. It's better to save up. So ganyan yung gawin nyo guys. Ito yung gawin nyo. Madali lang yan siya oh. So every 15 is 10%. So in 1 month, yung 10,000 magiging 20,000 yan. So 1 to 15 days is 100%. So 1 to 30 days, so 200% yan. So mag-double yun siya. For example, yung once mo, yung 300 mo, magiging 600 yun. Kasi 20% yun per month. So, for sure naman, yung once nyo, hindi nyo yan mauubos. Pwede nyo yung i-save up. As long as you know how to spend your money. So, dapat bago kayo mag-ano ng decision, dapat pag-isipan nyo po. Huwag po kayong padalos-talos, especially po yung sa ego natin, sa pride. Kasi nakita lang natin yung kaibigan natin, may sasakyan, may ganito, ganyan, gusto din natin bilhin. Bili din tayo without thinking na ang taas ng interest na binabayaran natin. Tapos, hindi mo naman ginagamit yung sasakyan. Nakatenga lang doon. Tapos, every 3 months, may change oil pa yan. Kailangan pang dalhin, mahirap. Unless, kung ginagamit nyo siya everyday, pwede po kayo, allowed po siya. Pero pag hindi naman, wag na po. At saka kung yung sa once din naman, pag hindi nyo kailangan ng maraming damit, kasi nagtatrabaho kayo everyday at saka hindi kayo gumagala, wag na kayo nang bili na bili. Yung 10% nyo, pwede nyo yung i-save up. After a year, kung gusto nyo magbakasyon, pwede nyo siyang idagdag dito sa ASAP. Dito sa ASAP. So pag uwi nyo, kung saan kayo magbakasyon, may pera pa rin kayo na hindi masasaktan yung yung savings nyo. Pwede lang kayong kukuha nito ng 50%. So lahat po yan, iano ko na lang po para mabasa nyo din po siya at saka mas maunawaan nyo po kung ano po yung sinasabi ko po sa inyo. And besides po, kung nagtatrabaho kayo, yung una-una nyo po talagang bilhin, yung na-invest po, lupa po talaga. Kahit isang lupa lang po talaga, at least may matitirikan po kayo na bahay. In case in the future na gusto nyo na pong hindi magtrabaho, at saka gusto nyo na pong mag-business o mag-farming, na pwede nyo na pong may pagkukunan po kayo ng na pagkain, na fresh pa. Sorry po, I just burping. Then, at saka maganda po sa land po kasi konti lang yung tax na babayaran pag walang masyadong property. Kung may bahay na kasi, dalawa yung tax nun, building tax at saka yung sa land tax. So yung una nyong bibilin is lupa muna na pwede nyo po siyang pataniman po na kung ano-ano. Kahit 1,000 square meter, pwede na din po yun. Pwede na yung pang retirement din nyo in the future. Yung sa mga may asawa na at saka may mga anak, pwede na din yun, malaki na din yun, yung 1,000 to 2,000 square meter. Kung pwede nyong ipamana sa mga anak nyo. Pero for now naman, isipin nyo muna yung sa inyo na magiging stable po kayo. And the contrary, hindi po kayo nahihirapan sa finances nyo po. At least, hindi nababawasan yung mga savings nyo. And lastly po, yung how, paano po ginagamit yung how. So, paano po siya magamit sa method na yung understanding your goals and your aims. So, di ba may listed na po tayo dito. So, yung 3 essential po natin na funds, for example, yung retirement funds at saka yung emergency funds at saka investment funds, pwede nyo po siya i-upgrade. Kaya dito po siya na nagagamit si how. Paano? Yung retirement plan ay paano ko gagamitin yung retirement fund ko? Nasa bangko lang yun. So, you could ask the bank na kung may life insurance sila plus medical,
plan sila na pwede nyo siyang magamit. Even though you still younger, na kung may mangyari sa inyo, pwede nyo siyang magamit. Pwede nyo siyang bayaran annually. So yung na-save nyo na 1 year na retirement funds, pwede nyo na kunan ng 50% na pwede nyo ibayad doon sa kukunin nyo na life insurance plus medical plan sa mga bata-bata. Yun yung pinaka-wiser po na advice ko po sa inyo. Especially din po sa may mga anak din po. Then, at saka din sa emergency fund, yung sa medical, pwede din po siya, you could add in din po yung sa medical plan. Then, pwede niyo po siyang gamitin, 50% din po. At least may 50% left din pa rin kayo sa bangko na pwede niyo magamit anytime. Then, yung sa investment din niyo po, pwede niyo pong bumili ng mga stocks po. For example, sa mga bangko, pwede po kayo mag-seek of advice. May mga advisor po sa bangko na or consultant na kung paano bibili ng stocks, ganito, ganyan, pwede kayong kumuha. Di ba nakapag-save, for example, naka-save up na kayo ng 1 year doon sa investment funds nyo. Kunin nyo yung 50%, pwede nyo siya i-roll up nyo yung money nyo para magkaroon kayo ng dividend every month. Or else, maghanap kayo ng cooperative na pwede nyong lagyan ng pera nyo para mag-grow siya. For example, for me, in the Philippines, our money, we just put our money a little bit lang sa isang cooperative. At least, and yearly, may dividend kami na pumapasok doon sa capital namin. Mag-a-add on siya sa capital namin. So, in the future, pwede namin siya magamit. Yung investment, pwede namin siya gamitin. Doon kami kukuha ng pang-negosyo, pang-capital, di ba? So, yun lang yung ma-advise ko. Tsaka yung sa pag mag-invest kayo, kung kukuha kayo ng funds sa investment nyo, dapat hindi kayo mag-sobra sa budget nyo. Kasi yung budget nyo sa investment fund is 30% every paycheck. So, in 1 month, you have 60%. 60% yun. So, kailangan nyo siyang tipirin. Dapat wag yung hayaan na yung ego nyo ang manaig. Dapat lagi nyong isipin yung dito nyo kasi para hindi sasakit yung ulo nyo. Kasi mahirap po pag naumpisahan mo na, mahirap yun. And the good investment po sa investment fund, isa po yung ma-advise ko po sa inyo, dito po na-addict yung asawa ko po, yung sa gold. Ito po, mas maganda din po yung gold. Hindi po sa inaano ko po kayo, gold or silver or any pwede nyo ma-invest. Kasi yung gold po, kahit 100 grams yung bilhin nyo, wala kayong tax na babayaran nun. Ang mabayaran na tax nun yung sa VAT lang, value added tax, yun lang yun. Pero kung bibili kayo ng sasakyan, ng lupa, ng bahay, ang daming liabilities makasira ng bulsa. So, ang dapat nyong gawin, temporarily, para walang sakit sa ulo, mag-gold muna kayo ng ganun. Mag-gold muna kayo, pwede nyong i-keep yung gold nyo, pwede nyong suotin yung gold nyo. So, at least, bit-bit nyo at nakikita nyo. Kaysa, mag-invest kayo na hindi sure, tapos, mawawala lang din. At saka, hindi nyo alam kung sino yung pwedeng asahan nyo, wag na lang. The best invest is gold. Hindi gold buying na in stock, hindi gold physically talaga. Yung gold na pwede nyong masuot. Pwede nyong masuot at saka pwede nyo pong maisanla or mabenta po. Yun ang the best na i-invest nyo po ngayon. Yun lang po yung ma-advise ko dyan sa investment funds or property. After nyo makabili ng lupa, dyan na kayo. Pag tapos na kayo sa lupa, bili kayo ng gold. After ng gold, pag tapos na din yung target nyo, magkano, tulad sa amin, may target kami sa gold, may target kami na 1 million. Pag naka 1 million na kami, stop na kami doon.
Then save up na naman kami. Savings naman kami. Yung sa savings hanggang 500,000 lang po tayo kung nag-ano po kayo ng pera sa Pilipinas, kasi po yun lang po ang insured sa bangko po, sa FIDC. So, para may mga ano po kayo, para may mga idea po kayo, yung pera po na insured nyo lang is 500,000 lang po sa bangko. Kung ano po mangyari, yun lang po yung pera yung insured po ng bangko. Kaya wag po kayong mag-save up ng sobra-sobra po. Yan lang po yung ano ko po, advice. Tapos, yung sa mga plant na pwede nyo, yung sa Pag-ibig, pwede po kayong kumuha nun. Yung may mga bago ngayon, yung sa MP3, yung sa mga Filipino people, kung wala pa kayong Pag-ibig dyan, kumuha na kayo ng account at saka mag-save na kayo doon sa MP3 or sa additional social security nyo po. Pwede po kayong kumuha ng social security kahit andito po kayo kahit saan po kayo sulok ng mundo. Pwede po kayong kumuha niyan. Pwede po nyo bayaran siya online. Tsaka, para pag mag-retire na kayo, may ano din kayo, may kumukuha. Basta wag nyo lang isipin. So, yan yung mga pwede nyong i-upgrade. Kaya, paano yung how? So, yan yung mga yung mga dapat i-upgrade nyo. Pag naka 2 to 3 years na kayo, or 2 to 3 years, para pag 5 years nyo, super stable na po kayo. So, hindi nyo na kailangan 10 to 15 years to work, especially sa mga matatanda na dyan, at saka sa mga senior na dapat yung mga anak na nila ang magtatrabaho, and they the one who guiding them and to give lesson how to do like this, na ipamana sa kanila. Hindi yung pera yung ipamana. Dapat yung mga knowledges, yung mga wisdom po na dapat ganito, ganyan. Hindi yung pera. Kasi yung pera, madali lang yung mawala. Pero yung kaalaman po natin, hindi po yan nawawala. Unless na lang po pag nagka-Alzheimer po tayo. Kaya bago po magka-Alzheimer, you need to take care yourself po. Kaya wag po sobra-sobrang magtrabaho. So, wag niyo pong kalimutan yung 3 pong pinaka-essential na funds po, na investment po, yung property investment po, yung retirement funds, at saka yung emergency funds na medical yun. At saka yung una-una din po yung sarili nyo po. Bigyan nyo po ng 10% every paycheck po. Kasi mahirap po magtrabaho. Kahit po breadwinner po kayo, always remember, kahit breadwinner po kayo, 10% lang po every paycheck. Not more than 10% every paycheck. Yun lang po yung ma-advise ko po. At saka sa ASAP nyo vacations, wag po every month magbakasyon po, yearly, or else po every 6 months lang po pag hindi pa kayo stable. Pag stable na po kayo, pwede po kayong every 6 months or 3 months. Pero pag hindi pa po, yearly po kayo mag-vacations para hindi po sakit sa bulsa at sakit sa ulo. Okay po, yun lang po yung maibibigay ko po ng mga kaalaman, and just follow my blog and don't forget to subscribe and like, and we have a lot of discussions about everything, about knowledges and wisdom to share, okay? I want to update the one credit contributions for Social Security 2026. One credit equivalent of $1,890. Earning 4 credits a year is 7,560. That's the total you need for 1 year, for 4 credits. Thank you, and this is Charlotte John, and have a nice day. Don't forget to subscribe and like and share. Thank you.